Alam nyo, may isang leader na kilalang-kilala sa pagiging maingay at matapang magsalita. Pero mula sa isang detention cell sa The Hague, mayroon siyang isang nakakagulat na hiling. Katahimikan. Kakaiba, diba? So ito yung mismong sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong bisperas ng kanyang ika-80 kaarawan noong Marso 2025. Isipin mo, yung taong halos hindi mo mapatahimik, biglang-bigla humihingi ng katahimikan para sa sarili niyang kaso. Pero yan ang malaking tanong. May nakinig nga ba sa kanyang pakiusap, lalo na sa mga taong pinakamalapit sa kanya? Pinakinggan ba siya? While ang sagot dyan ay isang malinaw at matunog na hindi na nagmula mismo sa International Criminal Court sa The Hague. Ayan, yan ang naging pinal na desisyon. Binasura ang request niya para sa interim release. So dito sa ating pag-uusap ngayon, isa-isahin natin yung pinakamahalagang tanong sa lahat. Bakit? Ano ba yung mga naging basihan nila? Okay, so himayin natin to. Kasi yung desisyon ng ICC, hindi yan basta-basta. May sinusunod silang, kumbaga, legal framework na napaka-istrikto. Ito yung Article 58.1 ng Rome Statute. In simple terms, ito yung rule na nagsasabing pwedeng manatili sa kulungan ng isang suspect kung may chance na una, tatakas siya, pangalawa, sisirain niya yung ebidensya o iimpluwensyahan yung mga testigo, or pangatlo, ipagpapatuloy niya yung mga krimen. Yan ang tatlong bagay na kailangan nilang i-consider. At dito na nga pumasok yung naging conclusion nila. Para sa ICC, lahat ng tatlong yan, yung panganib na tatakas siya, mangingilalam sa kaso, at ipagpapatuloy ang krimen, lahat yan nakita nila sa kaso ni Mr. Duterte. So paano sila nakarating sa desisyon na to? Ating alamin. At dito nagiging mas interesante. Kasi ang isa sa mga ginamit nilang matibay na ebidensya ay mismong mga salita. Mga salitang binitawan ng sarili niyang pamilya. Heto, direktang galing sa desisyon ng ICC. Sabi nila, napansin daw ng chamber na yung mismong anak ni Mr. Duterte, si Vice President Sara Duterte, ay nabanggit sa mga public speech niya yung idea na itakas ang ama niya mula sa detention center. So para sa korte, hindi yan basta-basta biro o salita lang. Ang basa nila diyan, yan ay malinaw na pruweba na yung pamilya niya mismo may kagustuhang tumulong para makaiwas siya sa paglilitis. Yan yung tinatawag nilang flight risk. At lalo pang naging komplikado. Kasi ang sabi ng defense team, mananatili siya kung saan man siya palayain. Pero heto yung kontra-ebidensya. Mismong si VP Sara Duterte ang nagsabi na ang gusto ng tatay niya ay umuwi sa Davao City kapag nakalaya. So kitang-kita yung hindi pagkakatugma, di ba? Okay, so tapos na tayo sa flight risk. Dumako naman tayo sa pangalawang panganib na nakita ng korte, yung paghadlang sa hustisya o ang tinatawag na obstruction of justice. Ano naman ang mga basehan nila dito? Well, inisa-isa yan ng chamber. May mga aligasyon daw kasi ng parang pag-coach sa isang testigo noon, may mga di umano'y pananakot din sa mga kalaban. At syempre, dahil sobrang seryoso na mga kaso, malakas daw talaga ang motivasyon na impluwensyahan ang mga testigo na pwedeng gawin sa pamamagitan ng kanyang mga taga-suporta. At ngayon yung pangatlong panganib. At dito, hindi na salita ng iba yung ginamit, kundi salita mismo ni Duterte. Noong 2024, nangako siya na dodoblehin ang mga pagpatay kung mananalo siyang mayor ulit sa Davao City. So tingnan nyo tong timeline. Noong 2024, sinabi niya yan. Tapos pagdating ng May 2025, nanalo nga siya bilang mayor ng Davao City. So yung banta niya, hindi na lang basta salita. Nagkaroon na siya ng kapangyarihan para posibleng gawin yon. Kaya naman, ito yung naging buod ng kanilang pangamba. Ang sabi nila, kung papakawalan siya, mailalagay siya sa mismong posisyon na nagbigay daan sa kanya para gawin yung mga krimen na inireklamo in the first place. Kumbaga, ibabalik mo yung suspect sa crime scene at ibibigay mo pa sa kanya ulit yung susi. At syempre, pagkalabas ng desisyon, umugong ang iba't ibang reaksyon. Dito natin makikita kung gaano talaga kahati ang opinyon ng mga tao tungkol dito. Sa isang panig mula sa kampo ni Duterte, si Congressman Pulong Duterte, tinawag niya itong isang malubha at kahiyahiyang pagbaluktot ng hustisya. Pero sa kabilang banda, para kay Ate Cristina Conti na abogado ng mga biktima, ito raw ay isang buntong hininga ng ginhawa at nagpapakita ng balansin pagtingin sa mga argumento.
At ayon pa kay Attorney Conti, hindi lang ito tungkol sa pagkakakulong kay Duterte, may mas malaki raw itong epekto dito sa Pilipinas. Ang pag-asa nila, dahil nakakulong na raw yung mastermind, mas lalakas na ang loob ng mga biktima at testigo na lumabas at magsalita. At dito tayo magtatapos sa isang kaso kung saan ang unang hiling ay katahimikan, ang naging sagot pala ay ang ingay ng mga salitang binitawan sa nakaraan. So ang tanong na naiiwan sa atin, sa panahon ngayon na bawat salita ay pwedeng maging ebidensya, posible pa nga bang manahimik ang isang legal na depensa? O baka naman, sa huli, ang sariling nating mga salita ang siyang magiging hatol sa atin?